Magandang araw mga sangkay, ito na naman ang inyong panaderong waray. Sa video na to ay i-share ko naman sa inyo yung paggawa ko ng ube pianono. Pero bago tayo magsimula ay pakilike at share itong ating video at pakisuportahan na rin po ng aking channel. Kung gusto mo itong matutunan kung paano ko ito ginawa ay panoorin mo lang yung ating video simula hanggang dulo. Huwag ka basta-basta magpa-fast forward nang sa ganoon ay wala kang ma-miss na importanteng step para sa paggawa nitong ating ube pianono. Ito na yung ating unang step. So bali kailangan natin 10 itlog. Paghiwalayin lamang natin yung ating egg yolk at yung ating egg white. At ito nga pala yung ating tray, 11x60 ng size, sinanda na natin, bali pinahiran natin ng lard at nilagyan natin ng brown paper. Sa paghihiwalay natin ng egg yolk at egg white ay ingatan po natin yung egg white na malagyan ng mantika or tubig. Dahil once na malagyan po yung mantika ay hindi po natin mapaparami yan, hindi natin magagamit yan para sa paggawa nito ang ating pianono. At kapag nahiwalay na natin yung egg yolk at yung egg white ay punta na tayo sa ating susunod na gagawin. Ito munang egg yolk yung ating unang titimplahan or lalagyan ng ibang ingredients. So bali naglagay tayo ng asin. Next natin ilalagay is white sugar. So bali double check nyo yung mga ingredients na ilalagay mga sangkay, yung mga sukat ha. At ayan, bali mix muna natin ng bahagya. Yung mga sukat ng mga ingredients ay puntahan nyo na lamang po sa ating description or sa ating caption. Diyan ko na lamang po ilalagay yung ating kumpletong sukat ng mga ingredients at mga ingredients sa ating kakailanganin. Next ay naglagay tayo ng vanilla. Next natin ilalagay is tubig. Sa mga first time pa lamang pong gagawa ng ganitong recipe ay medyo maselan po ito mga sangkay, kaya panoorin nyo po yung video simula hanggang dulo. Huwag po kayo magpa-fast forward dahil napakahalaga po ng video na inyong mapapanood. At sunod natin ilalagay is mantika. Next natin gagawin is tunawin muna natin ng bahagya yung ating asukal. Mix muna natin gamit yung ating wire whisk. So bali kailangan pala natin dito ng stand mixer or hand mixer. Pwede po tayong gumamit yan. At dahil ubi pianono yung ating gagawin ay kailangan natin ng ubi flavor at mag-add po tayo ng violet food color para mas maganda po yung pagkakakulay ube nitong ating ube pianono. So mix lang natin ng bahagya bago natin ilagay yung ating cake flour. At kapag na-mix na natin ng bahagya, ilagay na natin yung ating cake flour. At isunod na rin natin yung ating baking powder. At kapag nailagay nyo na yung mga ingredients sa aking nabanggit, ay mix muna natin. Mix natin maayos ng mga sangkay. Kailangan wala na pong buo-buo na cake flour bago natin ihinto ito sa paghalo itong ating mixture o itong ating butter. So bali inulit ko, 2 tray itong ating gagawin. 10 itlog ang ating ginamit. Kung sakaling isang tray lang ang inyong gustong gawin ay hatiin nyo lamang yung mga sukat ng mga ingredients na nandyan sa ating caption. Para makagawa lamang kayo ng isang tray. Yung sukat ng ating tray is 11x16 by 1. At kapag nahalo na natin ng maayos ay tabi muna natin itong ating mixture. Puntahan natin yung ating egg white. At para sa ating egg white ay gagamitan natin ng stand mixer. Kung wala kayong stand mixer ay pwede naman pong hand mixer. At dito sa ating egg white ay maglalagay lamang ako ng suka. Kung meron ko yung cream of tartar is pwede naman po yung cream of tartar. Dahil wala akong cream of tartar kaya suka yung aking nilagay. At inihanda ko na rin yung white sugar na ating gagamitin para dito sa ating egg white. Take note mga sangkay, hindi ko pa po yan diretsong ilalagay dito sa ating egg white. Kaya lagi kong paalala sa inyo ay huwag kayong basta-basta magpa-fast forward ng ating video dahil ang lahat ng inyong mapapanood is napaka-importante po na kapag may na-miss kayo na importanteng video ay hindi nyo pong magagawa. Malabo nyo pong magawa ng maayos yung isang recipe na inyong gustong gawin, lalong-lalo na kung wala pa po kayong experience or first time nyong gagawin. So bali dito sa part na to ay pinaikot muna natin yung ating stand mixer. Bali paalasahin muna natin itong ating egg white ng bahagya. Paalasahin natin ang bahagya bago natin ilagay dahan-dahan yung ating white sugar. At kung mapapansin nyo ay inangat ko yung ating bowl dahil hindi naabot yung bandang ilalim itong ating egg white. At dito sa part na to ng ating video, ayan kung mapapansin nyo ay medyo dumami na yung ating egg white. So ilalagay natin ng dahan-dahan itong ating white sugar. So bali ang pagpapaikot natin ng mixer ay huwag nyong bibilisan para po hindi magtalsikan yung asukal natin palabas ng ating bowl. Sukal natin gagamitin dapat ay hindi basa ng tubig, lalong-lalo nang hindi basa ng mantika dahil kapag basa ng mantika yan ay hindi nyo po mapapadami ang inyong egg white. Sigurado pong ganyan lang yan para siyang tubig, hindi siya dadami kapag nalagyan yan, lalong-lalo na kapag mantika. At kapag nilagyan na natin lahat ng asukal ay antayin na lamang natin yung tamang pagmix nitong ating egg white bago natin alisin dito sa ating mixer. Ganito ang itsura ng ating egg white kapag napaalasan natin ng maayos. Kung sakaling hindi naging maganda yung alsa niyan or nalagyan ng mantika ay para lamang po siyang tubig, hindi yan dadami ng ganyan karami. Take note mga sangkay, 10 itlog lamang po yan, halos mapuno na yung ating bowl.
At sa pagmimix ko naman po ng aking egg white ay pansinin nyo na lamang po yung nasa video. Tingnan nyo na lamang po ng maayos kung paano ko or kung kailan ko hinihinto yung aking egg white sa pagmimix. O kaya ay pwede mo rin itaob yung bowl kung sakaling hindi na dumudulas yung ating egg white, hindi na lalaglag ay pwede na po yan. Next step natin, kapag nagawa na natin itong i-mix itong ating butter, itong ating mirang, ay pwede na po natin paghaluin itong dalawang mixture. So ayan, bali, hindi ko muna uubusin yung ating egg white sa paglalagay dito sa ating butter. At sisimulan na natin ang paghahalo nitong dalawang mixture. So bali sa paghahalo naman mga sangkay is hindi nyo po pwedeng paspasan yung paghahalo ha. Baka mamaya ay paspasan nyo yan, ay babagsak po talaga yung ating yung ating mamon. Kaya dapat smooth lang kapag tayo naghalo. So pansinin nyo na lamang sa video, tingnan nyo na lamang sa video kung paano ako naghalo nitong ating mixture ng ating pianono or itong ating mamon. Itong aking ginagawang pianono mga sangkay, kung sakaling gagawa kayo ng cake, yung icingin nyo or gagawa kayo ng chiffon cake, ay pwede na po ito yung inyong gamiting recipe. So bali alisin nyo lamang yung flavor natin nilagay para maging plain siya kung sakaling gusto nyo walang flavor. At kung sakaling ibang flavor naman ang inyong gustong gawin maliban dito sa ube, halimbawa na lamang igagawa kayo ng chocolate, mocha, ay alisin nyo lamang yung ating flavor na ube, palitan nyo lamang ng ibang flavor na gusto nyong gawin. At ayan, once na na-mix na natin yung maayos, ay pwede na po kagad natin ilagay sa tray. At dapat ay nakahanda na yung ating paglulutuan. Dapat napainit na natin. Hindi naman totally mainit dahil hindi naman kailangan na mainit yung ating oven bago natin ilagay itong ating pianono. So hatiin lamang natin yung ating mixture sa dalawa. Pantayin natin mga sangkay ha, para pantay yung kapal ng ating pianono. So bali dito pa lang sa ating paglagay sa ating tray is mapapansin nyo na kung bagsak yung ating ginagawang mamon. Dahil kung bagsak yan mga sangkay is kusang magpa-flat yan siya, kusang papantayan sa tray. Runny yung ating mixture. Ganun po kapag bagsak yung ating mamon. At kapag maayos naman yung ating pagkakamix itong ating mixture, itong ating mamon, ay kailangan natin gumamit ng spatula or kung ano mang bagay para mapantay lamang itong ating mixture dito sa ating tray. Kagaya nitong ating ginagawa sa ating video. At kung nagustuhan mo naman itong ating video ay wag mong kakalimutan mag-like at share itong ating video. At pakisuportahan na rin po ng aking channel. At kung naghahanap ka pa ng iba pang recipe about baking, ay puntahan mo yung aking YouTube channel, Marchel TV din po, dahil marami nang naka-upload na recipe about baking. Sigurado po ako makakatulong yun sa inyo. At kapag nilagyan na natin ng maayos sa tray itong ating mixture, ay pwede na kaagad natin isalang. Ang init nga pala ng ating oven dito is 150 degrees Celsius at gagamit lamang po ako ng mahinang apoy. Huwag nyo pong sosobrahan sa oras yung ating pagluluto ng ating mamon mga sangkay, o huwag nyong itotosta dahil mahihirapan po kayo mag-roll ng ating pianono kapag nasobrahan po sa luto itong ating pianono. At after 32 minutes ay alisin na natin itong ating sinalang. So bali medyo palalamigin ko lamang ito bago ko i-roll itong ating pianono. So bali inuulit ko, 150 degrees Celsius yung ating init ng oven at gumamit ako ng mahinang apoy at niluto ko lamang ng 32 minutes. At dito sa part na ito ay i-roll na natin itong ating pianono. So medyo mainit pa naman yan mga sangkay, hindi naman totally mainit ha, may katamtaman init pa yan. So bali naglagay nga pala ako ng caramel dyan para mas masarap itong ating pianono. At gagamitan natin ng brown paper sa pag-roll itong ating pianono. So bali itong ating ginamit sa pag-roll is manipis yan na papel mga sangkay. Kung sakaling first time mo mag-roll ng mamon ay mas maganda sana gumamit ka na lang ng tela, dahil kapag papel lang yung ginamit, ganitong papel is baka hindi mo maporma ng maayos, baka mapunit lamang yung papel dahil baka mapersa mo at mapunit yung ating papel. So dapat dyan is alalay lang yung diin yan para hindi mapunit yung ating papel. Kaya kung halimbawang first time mo magro-roll ng pianono ay mas maganda gumamit ka po ng tela na malinis. At i-rest muna natin syempre bago natin alisin sa pagkakabalot para hindi na bumuka itong ating pianono. So bale ito, nirest ko itong mga sangkay ng mga ilang minuto bago ko inalis sa pagkakabalot para ma-slice na natin at para ma-display na. So bale kung kayo ay gagawa nito para pang tinda or pang negosyo ay wag nyo pong kakalimutan mag-costing. Napakahalaga po mga sangkay na alamin natin kung magkano yung ating naging puhunan para alam din natin kung magkano natin ibibenta yung ating produkto nang hindi tayo nalulugi. So bali dito nga pala sa aking ginagawa is 12 slice po yan sa isang roll at bawat slice is ibibenta ko po ng 15 pesos. Alam naman po natin na napakamahal ng mga presyo ng ingredients ngayon. Kaya wag po natin kakalimutan ng mag-costing. At ito na yung ating finished product ng ating ube pianono. So napakalambot, fluffy mga sangkayo. Ito po yung itsura ng ating mamon kapag hindi bagsak. Sana makatulong sa inyo ang video na to. Huwag kakalimutan mag-like at share ng ating video at pakisuportahan na rin po ng aking channel. Thank you for watching mga sangkay. See you on my next video.